Sa isang makitid at madilim na eskinita sa gilid ng lungsod, nakatayo ang isang lumang barong-barong na halos hindi na makilala bilang tahanan. Ang bubong nito'y butas-butas, ang dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, at sa tuwing ulan, ang sahig ay agad nababasa. Ngunit para sa isang munting batang lalaki, iyon ang tanging lugar na matatawag niyang bahay. Ang pangalan ng bata ay Ellie, 10 taong gulang, payat, at may mga matang punong-puno ng pagod at pag-aalala. Sa murang edad, masyado na niyang nakita ang hirap ng buhay. Hindi siya marunong magreklamo. Sa halip, natutunan niyang manahimik at magtiis. Sa loob ng barong-barong, nakahiga ang kanyang ina, si Aling Rosa. Namumutla ang kanyang mukha, mabigat ang paghinga at halos hindi na makagalaw. Matagal na siyang may sakit, ngunit kailanman ay hindi sila nagkaroon ng sapat na pera para sa tamang gamutan. "Magising ka pa ba?" Mahina at nanginginig na tanong ni Ellie habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Dahan-dahang dumilat si Aling Rosa at pilit nang umiti. "Anak, andito lang si Mama," mahinang sagot niya, kahit halatang hirap na hirap. Umiti rin si Ellie kahit halos maiyak na siya. Ayaw niyang makita ng kanyang ina ang kanyang takot. Ayaw niyang malaman nito na halos wala na silang bigas, wala ng pera, at wala nang mapupuntahan. Sa labas, rinig ang ingay ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga taong may kanya-kanyang buhay, at ang malamig na hangin ng gabi. Sa loob ng barong-barong, ang tanging ilaw ay isang maliit na kandila na unti-unti nang naupos. "Mabukas po maghahanap ako ng trabaho," biglang sabi ni Ellie, lakas loob na pilit hinuhugot mula sa puso. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Trabaho? Ellie, bata ka pa," mahinang sabi niya. "Hindi mo kailangang." "Hindi po, Ma," putol ni Ellie. "Kaya ko po. Kahit ano. Kahit maglinis, magbuhat, magutos basta po gumaling kayo." Natahimik ang ina. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mata. "Anak, patawarin mo ako," pabulong niyang sabi. "Kung hindi lang sana ako nagkasakit." Mabilis na umiling si Ellie at pinunasan ang luha ng kanyang ina. "Huwag po kayong mag-sorry, Ma, ako po ang bahala. Pangako." Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Ellie. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, hawak ang maliit na rosaryo na matagal nang sira ang ilan sa mga butil. Tahimik siyang nanalangin. "Diyos ko, tulungan niyo po ako," pabulong niyang dasal. "Kahit trabaho lang po. Kahit maliit lang. Para po kay Mama." Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Ellie. Hinanda niya ang kaunting lugaw na gawa sa huling bigas na natira. Pagkatapos pakainin ang kanyang ina, kinuha niya ang kanyang lumang tsinelas at lumabas ng barong-barong. Wala siyang malinaw na plano. Wala siyang kakilala. Wala siyang kasiguruhan. Ang alam lang niya, kailangan niyang subukan. Naglakad siya sa palengke, nagtanong sa mga tindero kung may kailangan ng katulong. "Pasensya na, iho," sagot ng karamihan. "Bata ka pa. Wala kaming maibibigay na trabaho." Nagpunta siya sa mga karinderya, sa mga tindahan, sa mga construction site. Pare-pareho ang sagot. Minsan, may mga tumitingin pa sa kanya na parang wala siyang silbi. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang nanghihina. Kumakalam ang sikmura niya, ngunit mas mabigat ang iniisip niya, ang kanyang ina. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na hindi niya pa kailanman napuntahan. Isang napakalaking gusali ang nakatayo sa harap niya, mataas, moderno, at kumikislap sa sikat ng araw. May mga gwardyang nakaputi, may mga taong naka-Amerikana, at may mga mamahaling sasakyang papasok at palabas. Sa malaking karatula sa itaas, mababasa ang pangalan ng isang kilalang kumpanya, pagmamay-ari ng isang bilyonaryo na kilala sa buong lungsod. Napatingala si Ellie. "Dito," mahina niyang sabi sa sarili. "Dito na lang." Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang tapang ang bumalot sa kanyang puso. Lumapit siya sa gwardiya. "Kuya, pwede po ba akong humingi ng trabaho?" Magalang niyang tanong. Napatingin ang gwardiya sa kanya mula ulo hanggang paa. "Trabaho? Iho, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa bata." Yumuko si Ellie. "Please po, kahit ano lang po. Kailangan ko lang po ng pera." May mga taong napatingin sa kanila. May ilan na nagbulungan. Ang ilan ay umiling. Ngunit hindi umalis si Ellie.
Lumipas ang ilang minuto hanggang sa biglang huminto ang isang itim at mamahaling kotse sa harap ng gusali. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking may matikas na tindig, seryoso ang mukha at halatang sanay sa kapangyarihan. Siya ang bilyonaryo. Napatingin si Ellie sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon, pero naramdaman niya na iyon na ang kanyang tanging pagkakataon. Humakbang siya pasulong, nanginginig ang tuhod ngunit matatag ang loob. Sir, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Pwede po ba akong magtrabaho para sa inyo? Huminto ang lalaki at tumingin sa kanya. Tahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, magsisimula ang kwento na magbabago sa kanilang buhay. Ang mga yabag ng mga empleyado ay tila biglang huminto, at ang ingay ng kalsada ay parang nawala sa pandinig ni Ellie. Nakatayo siya sa harap ng lalaking may matikas na tindig, isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Ang bilyonaryo ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagsalita agad. Sanay siyang makita ang mga taong humihingi ng tulong, mga negosyante, politiko, at minsan ay mga pulubi. Ngunit isang bata. Sa harap ng sarili niyang kumpanya? Anong pangalan mo, iho? Malamig ngunit kalmadong tanong ng lalaki. Ellie po, sir, sagot ng bata, bahagyang nanginginig ang boses ngunit diretso ang tingin. May magulang ka ba? Muling tanong ng bilyonaryo. Opo, may mama po ako, sagot ni Ellie. May sakit po siya. Bahagyang nagtaas ng kilay ang lalaki. Ilang segundo siyang nanahimik bago tumingin sa gwardiya. Bakit nandito ang batang ito? Tanong niya. Sir, kanina pa po siya humihingi ng trabaho, sagot ng gwardiya. Pinapaalis ko na po. Tumango ang bilyonaryo, saka muling bumaling kay Ellie. Alam mo bang hindi ito lugar para sa mga bata? Tanong niya. Hindi kami nagbibigay ng trabaho sa menor de edad. Yumuko si Ellie. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon pero hindi siya umatras. Alam ko po, sir, mahina niyang sabi. Pero wala na po akong ibang mapuntahan. Nagkaroon ng bahagyang bulungan sa paligid. May ilang empleyado ang napatingin sa bata, may ilan ang naawa at may ilan namang umiling na lang. Bakit mo kailangan ng trabaho? Tanong muli ng bilyonaryo, tila sinusubok ang kanyang pasensya. Huminga ng malalim si Ellie. Para po kay mama, diretsong sagot niya. Kailangan po niya ng gamot. Ayokong mawala siya. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng bilyonaryo. Hindi man halata, may dumaan na anino sa kanyang mga mata, isang alaala na matagal na niyang ikinulong sa kanyang puso. Ngunit agad niya itong itinago. Sumama ka, bigla niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Sir. Sumama ka sa loob, ulit ng bilyonaryo. May itatanong lang ako. Nagulat ang gwardiya. Sir, sigurado po ba kayo? Sumunod ka, mariing utos ng bilyonaryo. At sa unang pagkakataon, nakapasok si Ellie sa loob ng isang lugar na dati tinitingala lang niya mula sa malayo. Sa loob ng gusali. Malinis, malamig at napakalawak ng loob ng gusali. Makintab ang sahig, mataas ang kisame at tahimik ang paligid. Para kay Ellie, para siyang pumasok sa ibang mundo, isang mundong malayo sa barong-barong na kinalakihan niya. Pinaupo siya ng bilyonaryo sa isang maliit na sofa sa gilid ng opisina. Maghintay ka dito, sabi ng lalaki bago pumasok sa kanyang pribadong opisina. Habang naghihintay, hindi mapakali si Ellie. Hawak-hawak niya ang lailayan ng kanyang damit. Iniisip niya ang kanyang ina, kung kumusta na kaya ito, kung gising pa ba, kung may nararamdaman bang sakit. Ilang minuto ang lumipas bago muling bumukas ang pinto. Ellie, tawag ng bilyonaryo. Halika. Pumasok siya sa opisina, malaki, tahimik at puno ng mga larawan ng tagumpay. Mga parangal, diploma, at litrato ng lalaking kaharap niya, kasama ang mga kilalang tao. Umupo ka, sabi ng bilyonaryo. Umupo si Ellie sa harap ng mesa, tuwid ang likod, pilit na matapang. Sabihin mo sa akin ang totoo, panimula ng lalaki. Bakit ikaw mismo ang humihingi ng trabaho? Nasaan ang ama mo? Nanlabo ang mga mata ni Ellie. Wala na po si Papa, mahinang sagot niya. Matagal na po. Tahimik na nakinig ang bilyonaryo. Simula po noon, si Mama na lang ang kasama ko, patuloy ni Ellie. Naglalaba po siya dati, naglilinis pero nung nagkasakit po siya, wala na po kaming kita.
Saglit na tumingin sa bintana ang bilyonaryo. At bakit sa akin ka lumapit, tanong niya. Hindi ko po alam, sir, tapat na sagot ni Ellie. Sabi lang po ng mga tao, kayo raw po ang may pinakamalaking kumpanya. Sabi ko po baka po may kailangan kayong tulong. Kahit walis lang po. Napailing ang lalaki. Alam mo bang delikado ang gusto mong gawin, tanong niya. Maraming umaabuso sa mga batang katulad mo. Tumango si Ellie. Opo. Pero mas delikado po kapag wala akong ginawa. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ng bilyonaryo. Ang unang pagsubok. Tumayo ang bilyonaryo at lumakad palapit sa bata. Makinig ka, sabi niya. Hindi kita mabibigyan ng regular na trabaho. Pero susubukan kita. Nanlaki ang mata ni Ellie. Talaga po? May isang gawain, patuloy ng lalaki. Kung magagawa mo ito, bibigyan kita ng bayad ngayong araw. Agad tumango si Ellie. Kahit ano po, sir. Inabot ng bilyonaryo ang isang papel. Pupunta ka sa likod ng gusali, sabi niya. May lumang storage room doon. Kailangan itong linisin bago magtapos ang araw. Tumango si Ellie nang walang pag-aalinlangan. Opo, sir. Hindi niya alam na ang storage room na iyon ay madalas iwasan ng mga empleyado. Madilim, maalikabok, at punong-puno ng mabibigat na kahon. Sa storage room. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na si Ellie ng alikabok at amoy ng luma. Umubo siya pero hindi umatras. Kinuha niya ang walis at basahan at agad nagsimulang maglinis. Pawis ang tumulo sa kanyang noo. Sumakit ang likod at kamay niya, pero hindi siya huminto. Sa bawat paghagod ng walis, isang pangalan ang paulit-ulit sa kanyang isip, Mama. Para sa'yo po ito, ma, bulong niya. Lumipas ang oras. Dumilim ang langit sa labas. Habang ang ibang empleyado ay pauwi na, si Ellie ay patuloy pa ring naglilinis. Isang tahimik na pagmamasid. Sa itaas ng gusali, nakatayo ang bilyonaryo sa harap ng bintana. Nakita niya mula sa kiki ang munting batang patuloy na nagtatrabaho, kahit pagod na. Hindi pa rin siya sumusuko, mahina niyang sabi sa sarili. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan, isang batang minsan din niyang naging katulad ni Ellie. Isang batang nawalan ng ina dahil sa kahirapan. Mariin niyang kinuyom ang kamao. Isang munting pag-asa. Bandang gabi, bumaba ang bilyonaryo sa storage room. Nakita niya si Ellie, nakaupo sa sahig, hingal, ngunit malinis na ang paligid. Tapos na po, sir, mahinang sabi ng bata, pilit na tumatayo. Tahimik na tumingin ang bilyonaryo sa paligid. Magaling, sabi niya. Inabot niya ang isang sobre. Ito ang bayad mo. Tinanggap iyon ni Ellie na parang kayamanang hindi masukat. Salamat po, maraming salamat po, nanginginig na sabi niya. Bago umalis, huminto ang bilyonaryo. Babalik ka bukas, sabi niya. May iba pa akong ipapagawa. Nanlaki ang mata ni Ellie. Opo, sir. Babalik po ako. Habang palabas ng gusali, hawak ang sobre, muling sumilay ang pag-asa sa puso ng bata. Ngunit hindi niya alam. Ang susunod na araw ay magdadala ng mas mabigat na pagsubok. Maagang-maaga pa lang ay gising na si Ellie. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit handa na siyang umalis. Hawak niya ang maliit na supot na mailamang kaunting tinapay. Iyon lang ang kinaya niyang bilhin kagabi mula sa unang bayad na natanggap niya. Bago umalis, nilapitan niya ang kanyang ina. Mababalik po ako agad, mahina niyang sabi. Bahagyang dumilat si Aling Rosa at pilit nang ngumiti. Ingat ka, anak, bulong nito. Salamat sa lahat. Ngumiti si Ellie at tumango. Sa puso niya, may takot, pero mas malakas ang pag-asa. Pagbabalik sa gusali. Pagdating niya sa malaking gusali, nagulat ang gwardiya. Iho, bumalik ka talaga, tanong nito. Opo, sagot ni Ellie. Sabi po ni Sir, bumalik daw po ako. Saglit na pinagmasdan siya ng gwardiya, saka tumango. CJ, pumasok ka. Sa loob, muling naramdaman ni Ellie ang lamig at katahimikan ng lugar. Ilang empleyado ang napatingin sa kanya, may pagtataka, may awa at may paghusga. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang bilyonaryo mula sa elevator. Nakita niya agad si Ellie na nakatayo ng tuwid, parang sundalong handang tumanggap ng utos. Maaga ka, sabi ng lalaki.
Opo, sir, sagot ni Ellie. Tumango ang bilyonaryo. Sumama ka. Mas mabigat na gawain. Dinala siya ng bilyonaryo sa isang bahagi ng gusali na hindi niya pa napupuntahan, ang lumang opisina sa itaas. Maraming sirang mesa, basag na salamin at mga kahong po ng lumang papeles. Ito ang gagawin mo, sabi ng lalaki. Ayusin mo ang mga dokumentong ito. Paghiwalayin ang importante sa hindi. Napatingin si Ellie sa tambak ng papeles. Halos kasing taas na iyon ng kanyang katawan. Opo, sir, agad niyang sagot. Maghapon siyang nagbasa, nag-ayos at naglinis. Hindi niya naiintindihan ang karamihan sa mga dokumento, pero sinunod niya ang instruksyon, maingat, tahimik at masipag. Paminsan-minsan, sumasakit ang ulo niya. Kumakalam ang sikmura. Pero sa tuwing naiisip niya ang kanyang ina, muling bumabalik ang lakas niya. Ang mata ng bilyonaryo. Habang abala si Ellie, pinagmamasdan siya ng bilyonaryo mula sa malayo. Tahimik. Mapagmasid. Hindi siya nagrereklamo, bulong ng lalaki. May isang empleyado ang lumapit. Sir, bata lang po siya. Baka hindi kayanin. Tingnan natin, malamig na sagot ng bilyonaryo. Ngunit sa loob-loob niya, may gumugulo sa kanyang isipan. Ang kilos ni Ellie, ang pagtitiis, ang katahimikan, ang determinasyon, ay masyadong pamilyar. Parang salamin ng isang batang matagal na niyang nakalimutan o pilit na kinalimutan. Isang hindi inaasahang insidente. Bandang tanghali, biglang nahilo si Ellie. Saglit siyang napaupo sa sahig, hinahabol ang hininga. Nanginginig ang kamay niya at bahagyang nanlalabo ang paningin. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Kailangan kong tapusin. Pililit siyang tumayo, ngunit biglang bumagsak ang isang mabigat na kahon. Malakas ang tunog. Agad na pumasok ang bilyonaryo sa silid. Ellie, sigaw niya. Dali-dali niyang tinulungan ang bata. Nasaktan ka ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Hindi po, sir, pilit na sagot ni Ellie, kahit nanginginig pa rin. Okay lang po ako. Bakit hindi mo sinabi na nahihilo ka? Tanong ng lalaki. Ngumiti si Ellie, isang iting po ng hiya. Sayang po ang oras, sir. Napatingin ang bilyonaryo sa kanya. Sa sandaling iyon, may kung anong bumitak sa kanyang matigas na anyo. Isang pag-uusap. Pinaupo niya si Ellie at inabot ang isang bote ng tubig at tinapay. Kumain ka, sabi niya. Hindi ka makina. Nagulat si Ellie. Salamat po, sir. Habang kumakain ang bata, tahimik silang dalawa. Hanggang sa nagsalita ang bilyonaryo. Ellie, kung mawala ang mama mo, anong gagawin mo? Nanlaki ang mata ng bata. Saglit siyang natahimik. Hindi ko po iniisip iyon, sir, mahina niyang sagot. Hindi ko po kaya. Tumango ang lalaki. Noong bata ako ganyan din ako, bigla niyang sabi. Napatingin si Ellie. Kayo po? Sagot ng bilyonaryo. Mahina rin ang mama ko noon. Wala kaming pera. Walang tumulong. Tahimik si Ellie, nakikinig. Nawala siya, patuloy ng lalaki. At mula noon ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako magiging mahina. Mariin niyang kinuyom ang kamao. Pero minsan, dagdag niya, kahit gaano ka pakalakas, may mga sugat na hindi gumagaling. Isang desisyon. Lumipas ang hapon. Natapos ni Ellie ang gawain kahit pagod na pagod. Paglapit ng gabi, muling tinawag siya ng bilyonaryo. Magaling ang ginawa mo, sabi ng lalaki. Higit pa sa inaasahan ko. Inabot niya ang isa pang sobre, mas makapal kaysa kahapon. Nanlaki ang mata ni Ellie. Sir, sobra po ito. Hindi, sagot ng bilyonaryo. Tama lang. Naglakad palayo ang lalaki sa kahuminto. May tanong ako, sabi niya. Kung bibigyan kita ng mas malaking pagkakataon, tatanggapin mo ba? Hindi nagdalawang isip si Ellie. Opo, sir. Kahit ano po. Bahagyang tumango ang bilyonaryo. Bukas dadalhin kita sa ospital. Napatayo si Ellie. Ospital po. Gusto kong makita ang kalagayan ng mama mo, sagot ng lalaki. Ako ang bahala sa check-up. Hindi na napigilan ni Ellie ang luha. Salamat po talaga. Isang lihim na hindi pa lubos na ibinubunyag.
Habang palabas ng gusali si Ellie, hawak ang sobre at punang pag-asa ang puso, nanatiling nakatayo ang bilyonaryo sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang lumang drawer. Kinuha ang isang luma at kupas na litrato, isang babaeng may maamong ngiti, maihawak na batang lalaki. Ma, bulong niya. Ang batang nasa litrato ay halos kamukha ni Ellie. Madilim pa ang langit nang magising si Ellie kinabukasan. Halos hindi siya nakatulog sa buong gabi. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi ng bilyonaryo, bukas dadalhin kita sa ospital. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang ina, ngunit nagulat siya nang maramdaman ang mahinang hawak sa kanyang kamay. Ellie, bulong ni Aling Rosa. Aalis ka na ba? Opo, ma, sagot niya, pilit na ngumiti. May pupuntahan lang po kami ni Sir. Tumingin ang ina sa kanya, halatang nag-aalala. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo, mahina nitong sabi. Kung mapagod ka. Okay lang po ako, ma, mabilis na sagot ni Ellie. Kayo po muna ang importante. Pinisil ni Aling Rosa ang kanyang kamay, parang gustong sabihin ang maraming bagay, ngunit walang sapat na lakas para magsalita. Tanging luha lamang ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Sa ospital. Hindi pa kailanman nakapasok si Ellie sa isang malaking ospital. Maputi ang mga dingding, malamig ang hangin, at puno ng mga taong may kanya-kanyang dalang takot at pag-asa. Kasama niya ang bilyonaryo, tahimik na naglalakad sa kanyang tabi. Hindi ito nagsasalita, ngunit ramdam ni Ellie ang bigat ng bawat hakbang nila. Sir, mahinang tawag ni Ellie. Salamat po. Tumango lamang ang lalaki. Gagawin lang natin ang dapat gawin, sagot niya. Ilang oras ang lumipas sa pagsusuri, blood test, x-ray, at mahabang pakikipag-usap ng mga doktor. Habang hinihintay ang resulta, nakaupo si Ellie sa hallway, magkadikit ang mga kamay, tahimik na nagdarasal. Diyos ko, sana po gumaling si Mama, pabulong niyang dasal. Ang hatol ng doktor. Lumapit ang doktor sa kanila. Seryoso ang mukha nito. Malala ang kondisyon ng inyong ina, diretsong sabi niya. Kailangan niya ng agarang gamutan at posibleng operasyon. Nanlamig ang buong katawan ni Ellie. O operasyon po, nanginginig na tanong niya. Sagot ng doktor. Kung hindi agad magagamot, delikado ang kanyang kalagayan. Napaupo si Ellie. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang mundo niya. Magkano po, mahina niyang tanong. Tumingin ang doktor sa bilyonaryo. Malaki-laki ang halaga, sagot nito. Hindi na nagsalita si Ellie. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya kayang abutin ang ganoong halaga. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, nagsalita ang bilyonaryo. Ako ang bahala, mariin niyang sabi. Napatingin si Ellie sa kanya, nanlaki ang mata. Sir, hindi ko po. Huwag ka nang magsalita, putol ng lalaki. Magpagaling muna ang mama mo. Hindi na napigilan ni Ellie ang kanyang luha. Lumuhod siya at mariing yumakap sa binti ng bilyonaryo. Salamat po talaga, paulit-ulit niyang sabi. Isang operasyon, isang panalangin. Isinugod si Aling Rosa sa operating room. Habang nagsasara ang pinto, nanatili si Ellie sa labas, nakaupo, tahimik at punang takot. Lumipas ang oras, 1, 2, 3. Parang bawat segundo ay isang taon para kay Ellie. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan siya ng bilyonaryo. Nakita niya ang batang walang ibang sandigan kundi ang pananampalataya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya rin ay napaupo at nanalangin. Kung may natitira pang kabutihan sa mundo, bulong niya, iligtas mo ang ina ng batang ito. Isang hindi inaasahang pagdating. Habang naghihintay, biglang dumating ang isang babae, elegante, maayos ang bihis, at halatang mayaman. Napatingin siya sa bilyonaryo. Matagal na kitang hinahanap, malamig nitong sabi. Ano ang ginagawa mo dito? Nanlaki ang mata ni Ellie, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi ito ang tamang oras, sagot ng bilyonaryo. May karapatan akong malaman, mariing sabi ng babae. Lalo na kung bakit ka biglang gumagastos ng milyon para sa isang estranghero. Tahimik ang bilyonaryo. Saglit siyang tumingin kay Ellie at doon, nagkaroon siya ng desisyon. Hindi siya estranghero, sagot niya. Hindi na. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Lumapit ang bilyonaryo kay Ellie at marahang inilagay ang kamay sa balikat nito.
Ellie, sabi niya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin ang bata sa kanya, kinakabahan. Noong bata ako, panimula ng lalaki, iniwan ko ang isang bahagi ng buhay ko. Isang babaeng minahal ko. Isang anak na hindi ko nakilala. Nanlaki ang mata ni Ellie. Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang bilyonaryo. Ang mama mo siya ang babaeng iyon, diretsong sabi niya. At ikaw ang anak ko. Parang tumigil ang mundo. Hindi po, mahinang sabi ni Ellie. Hindi po totoo iyon, di. Alam kong mahirap tanggapin, sagot ng lalaki, nanginginig ang boses. Ngunit totoo. Tahimik si Ellie. Halo-halo ang emosyon sa kanyang puso, galit, takot, kalituhan. Kung anak mo po ako, nanginginig na tanong niya, bakit ngayon lang? Napayuko ang bilyonaryo. Dahil duwag ako, tapat niyang sagot. Mas pinili ko ang yaman kaysa pamilya. Isang masakit na katahimikan. Hindi agad nakapagsalita si Ellie. Dahan-dahan siyang tumayo at umatras. Kailangan ko pong mag-isip, mahina niyang sabi. Hindi siya hinabol ng bilyonaryo. Alam niyang wala siyang karapatang pilitin ang bata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Matagumpay ang operasyon, sabi ng doktor. Stable na ang pasyente. Napaupo si Ellie, humihikbi sa tuwa at pagod. Sa gitna ng lahat, ang sakit, ang katotohanan, ang pag-asa, buhay ang kanyang ina. Isang bagong simula o isang bagong pagsubok. Habang pinagmamasdan si Ellie mula sa malayo, tahimik na tumulo ang luha ng bilyonaryo. Kung may pagkakataon pa, bulong niya sa sarili, aayusin ko ang lahat. Ngunit alam niyang ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pera, hindi ang negosyo, kundi ang puso ng batang minsan niyang iniwan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso ni Aling Rosa. Sa tabi ng kama, nakatayo si Ellie, hawak ang kamay ng kanyang ina, habang sa di kalayuan ay nakaupo ang lalaking minsang tinawag niyang sir. Ang lalaking gayo ay tinatawag ng tadhana bilang kanyang ama. Hindi pa rin makapaniwala si Ellie sa lahat ng nangyari. Sa loob lamang ng ilang araw, nagbago ang kanyang mundo, mula sa isang batang humihingi ng trabaho sa gate ng kumpanya, hanggang sa isang anak na muling natagpuan ang amang matagal nang nawala. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay madali ang lahat. Pagkagising ng ina, dahan-dahang dumilat si Aling Rosa. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay at agad itong napansin ni Ellie. Man, mahina niyang tawag. Gising ka na po? Umiti si Aling Rosa, kahit halatang mahina pa. Ellie, buhay pa pala ako, pabirong sabi niya. Napatawa si Ellie sa gitna ng luha. Opo, mamalakas na po kayo. Saglit siyang natahimik, saka tumingin sa lalaking nakatayo sa likod. May sasabihin po ako, nanginginig niyang wika. Napatingin si Aling Rosa sa bilyonaryo. Matagal. Parang may hinahanap sa mukha nito, isang pamilyar na alaala. Rosa, mahina at puno ng emosyon ang boses ng lalaki. Nanlaki ang mata ng babae. Hindi maaari, bulong niya. Lumapit ang bilyonaryo. Ako ito, sabi niya. Patawad kung ngayon lang. Tahimik ang buong silid. Ang mga luha ni Aling Rosa ay dahan-dahang tumulo. Akala ko nanginginig niyang sabi, nakalimutan mo na kami. Yumuko ang lalaki. Araw-araw ko kayong naaalala, tapat niyang sagot. Pero natakot akong bumalik. Isang matagal na katahimikan. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Si Ellie ay nakatayo sa pagitan nila, isang batang matagal nang naghihintay ng isang buo at kumpletong pamilya, ngunit ngayon ay hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan. Mahina niyang tanong, galit po ba kayo? Tumingin si Aling Rosa sa kanyang anak at pinisil ang kamay nito. Hindi, anak, sagot niya. Matagal na akong napagod sa galit. Tumingin siya sa bilyonaryo. Pero masakit, dagdag niya. Masakit na iniwan mo kami. Tumango ang lalaki. Karapatan mong maramdaman iyon, sabi niya. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran, hinihiling ko lang ang pagkakataon. Isang bata, isang desisyon. Tahimik si Ellie. Nakatingin siya sa sahig, pilit inaayos ang magulong damdamin sa kanyang dibdib. Sir, bigla niyang sabi. Napatingin ang bilyonaryo. Anak. Huminga ng malalim si Ellie. Hindi ko po alam kung kaya kitang tawaging papa, tapat niyang sabi. Pero salamat po.
Kung hindi dahil sa inyo, wala na po si Mama. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang luha. Sapat na muna iyon, sagot niya. Hindi kita pipilitin. Isang bagong simula. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting gumaling si Aling Rosa. Nakalabas na siya ng ospital at inilipat sa isang maayos at tahimik na bahay, isang lugar na may sapat na liwanag, hangin at katahimikan. Hindi iyon marangyang mansyon, kundi isang simpleng tahanan, sapagkat iyon ang hiling ni Ellie. Gusto ko lang po ng bahay na payapa, sabi niya. Tinupad iyon ng bilyonaryo. Araw-araw, dinadalaw niya si Ellie at ang kanyang ina. Hindi bilang may-ari ng kumpanya, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong gustong bumawi. Ang huling pagsubok. Isang gabi, habang magkasamang naghapunan, biglang nagsalita si Ellie. May sasabihin po ako, sabi niya. Tahimik na nakinig ang dalawa. May alok po sa akin ang isang foundation, patuloy niya. Gusto po nilang pag-aralin ako, tulungan ang mga batang katulad ko dati. Napangiti si Aling Rosa. Iyan ang gusto kong marinig, sabi niya. Tumingin si Ellie sa bilyonaryo. Kaya ko pong gawin iyon kung papayag kayo. Tumango ang lalaki. Iyan ang pinakamagandang desisyon, sagot niya. Isang ama, isang anak. Isang araw, habang magkasama silang naglalakad sa hardin, biglang huminto si Ellie. Sir, sabi niya. Anak, sagot ng lalaki. Tahimik si Ellie sa loob ng ilang segundo, saka dahan-dahang nagsalita. Papa ni. Parang huminto ang mundo. Lumuhod ang lalaki at niyakap ang bata, mahigpit, puno ng luha at pangakong hindi na muling bibitaw. Salamat, bulong niya. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Paglipas ng panahon, lumipas ang mga taon. Si Ellie ay naging isang inspirasyon, isang batang minsang humingi ng trabaho para iligtas ang kanyang ina, at ngayon ay tumutulong na sa iba. Sa bawat talumpati niya, iisa ang lagi niyang sinasabi. Hindi pera ang nagligtas sa amin, kundi ang tapang na subukan, at ang pusong marunong magmahal. Sa audience, laging naroon ang isang lalaking may puting buhok, nakangiti, puno ng pagmamalaki.